Good day everyone! For today's video, ipapakilala ko sa inyo ang isa sa native tree dito sa Pilipinas. Ang hawak ko sa aking tabi ay ang sanga ng bayugusa na galing dun sa puno na naputol. Isa ito sa apat na buwakangga species ng Pilipinas. Itong buwakangga globosa ay hindi lamang native kundi endemic. Ang isa sa local name nito ay bayagusa sa kanyang bunga. Dahil sa kanyang bunga, kaya ito tinawag na bayagusa. Bayagusa grows up 3 to 5 meters and it's used as a living fence or as an ornamental. It grows naturally in lowland forest. Sa Marinduque, ginagamit ang bunga ng bayagusa bilang antidote sa food poisoning. At sa Lanao del Norte naman, ginagamit ito bilang panggamot sa diarrhea. Habang sa Alabat, Quezon naman, ginagamit ang bunga ng bayagusa upang mapadali ang panganganak. Hindi lamang bunga ang may benefits, pati rin ang dahon ng bayagusa. Ito ay ginagamit panggamot sa ulcer, sa mga sugat, pati ang tumor. At may mga study na nagpapatunay na ginagamit bilang antibacterial at antifungal. Ang taga-antike naman ginagamit ang dagta. Ang mga taga-antike naman ay ginagamit ang dagta at tangkay ng bayagusa bilang panggamot din sa sugat. At ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang dagta ng bayagusa sa sugat. Pagkatapos hugasan ng sugat, ilalagay yung dagta ng bayagusa para mas madaling matuyo ang sugat. Lagyan mo lang siya ganyan. Kailangan malinis muna yung sugat bago lagyan ng dagta ng bayagusa. Yan. Aside from the medicinal properties and other uses of bayagusa, it also has beautiful flowers, other buwakangga species. At ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ilaga ang dahon ng bayagusa. Una, hugasan muna ng maigi ang mga dahon para matagtag yung dagta. Saka yung mga dumi. Pagkatapos hugasan ang dahon ng bayagusa, maglalagyan ng kanyang apat na basong tubig. Tubig na ito ay naiinom. Ang nilagang dahon ng bayagusa, as you can see, dark green siya. So, tikman na natin. Medyo masarap siya na medyo mapait. Tapos manamis-namis din.